Nag-lunch break lang po, may ganyan na po siyang intro. Without getting inputs from me, thank you, Sir Dada. Anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. I am Catherine Salazar and maraming salamat po na mapagtiwalaan, na mabigyan ng chance na ma-share sa inyo kung ano man yung aking nalalaman about qualitative research. And it is an honor to present side by side with a mentor, Dr. Ruel Olila. Ako po ay estudyante pa niya since first year, with a classmate, Sir Padios, and with one of my smartest students in college, si Ma'am Nikita. Ano po, so sa mga other suits po, meron silang tinatawag na Reyna at Hari ng Quali. Ano po, Reyna at Hari ng Quali. Sila po talaga yung experts pagdating sa Quali. And I cannot say na ako po ay Reyna ng Quali. Pero kung ano man po yung maaari kong ibahagi base sa aking karanasan, being mentored also by the experts, and publishing qualitative research ay ibabahagi ko po sa inyo. Even dito nga po ang ilan sa mga halimbawa na aking inihanda na i-share at wala naman talaga akong option dahil wala akong other contents ay yung ginagawa ko po ngayon na dissertation, kung saan mixed method po siya at second part ang qualitative, ang paggamit ng qualitative. So, to start po, marami po tayong types ng research. Pero kung titignan po natin yan, ang dami natin kaninang pinag-usapan, dito lang po tayo sa isang sulok. Focus lamang po muna tayo sa qualitative research. At isa pong typical na pagkakakilala natin on what qualitative research is and how it is different from other types of research is that the data are in words, not in numbers. Ayaw po natin yan. Ayaw po namin yan ng mga language teachers. And syempre naman po, iba-iba naman kasi talaga tayo ng forte. Iba-iba po yung ways kung saan mas nag-work yung ating analytical and critical brains, right? And another thing po na mas sikat na kilala natin ng qualitative research is that it focuses on understanding and making meaning and essence out of people's experiences. Ano po? Experience, data in words, yan po yung pag narinig natin ng quali, yun agad ang maisip natin, hindi number. And ang na-assign ko sa akin ayon sa program is focused on qualitative data analysis. Pero habang nagpe-prepare for the materials for the content, sabi ko ang hirap naman na tumalon kagad kami sa analysis without at least having a background dun sa mga mahalagang perspectives, concepts about qualitative research. Kaya po, bago po ako mag-proceed pa dun sa mga ipinangako kanina ni Sir Padios, natatalakayin ko daw na medyo na-pressure ako. Pang 1 hour lang ata yung aking yung aking time. Pero marami pong naipangako si Sir Padios, baka po masyadong tumaas sa inyong expectation. Bago po tayo dumako doon, mag-introduce po muna ako about some of the philosophical perspectives related to qualitative research. And to present that, I want to use an analogy with eyeglasses, shades, kung ano man tawag po natin dyan. Bakit nga po tayo nagsusuot ng iba't ibang uri ng eyeglasses? Ano pang tawag natin? Ano ba? Di ba po for different purposes? Merong may grado, merong pang-reading, merong para sa fashion, at meron naman na anti-rad, iba naman ay anti-UVB, UVA, lahat na in-avoid. Ano po? So, kaya po sabi ko, magandang simulan natin yung pagtalakay kung ano ba, paano mag-analyze ng qualitative data, in understanding also that when we work on research, it is as if that we are wearing different sets of eyeglasses. Iba-iba yung suot natin ng mga salamin. Yung iba may grado, yung iba wala. Yung iba medyo dim ang nakikita natin. Yung iba pang fashion lang. But when we choose a topic, when we have a goal, a problem to work on for a research, isip po tayo, ano bang lente ang gagamitin ko? Anong lens ang gagamitin ko? At
to analyze the qualitative data, mahalaga po na naunawaan natin that once we have the quality data, magsusuot tayo ng eyeglasses na pang-quali. At ang ating lenteng ginagamit ay pang-qualitative. Ano-ano po yung mga primary na philosophical perspectives that we will use if we are wearing the lenses, the eyeglasses for qualitative research? Una po dyan ang positivism. Ano po ang paniniwala ng positivism at ano ang kanyang goal? Yung nasa gitna po, yun yung kanyang position on what is the nature of reality and knowledge. Yun naman pong nasa huling column, yung kanyang goal. Isa po sa perspective ng qualitative researcher ay yung paniniwala that there is reality out there. Kailangan mo lang lumabas, mag-observe, gumamit ng checklist, mag-interview. And then, ang goal, makapag-generalize to establish a law, to establish a theory. Kaya isa po sa type na qualitative research ang grounded theory. Another, isa pa pong paniniwala kapag nakasuot ka ng lenteng pang qualitative research is that reality is socially constructed. May factor ang karanasan, ang iba't ibang aspeto ng ating lipunan sa kung ano yung data ang pwede nating makuha out there. At ang goal po natin, if we are using the perspective of interpretative, is to describe, to understand, and to interpret different experiences and how those experiences, those data are being affected and influenced by social conditions and social influences. Isa pa pang perspective yung critical. May mga researcher na iba ang goal sa pagre-research. Yung para silang mga journalist, mga liberal mag-isip. Yung gusto nilang ipakita yung power imbalance in the society, yung mga api, yung mga Diyos, at yung mga nasa laylayan. Ang goal naman nila, yan po yung critical ang perspective, gusto nilang magkaroon ng pagbabago. Gusto nilang magkaroon ng transformation to empower the general public, yung mga hindi napapansin sa lipunan, and to critique, to challenge. Gusto nilang imulat ang kanilang leader, are you going to settle to the status quo? Or are you going to create, to transform kung ano man yung pinaniniwalaan ngayon? To create a change. At isa pa po ang pinakahuli po, postmodernism. Ang paniniwala naman po natin dito, as a qualitative researcher, is that there are multiple truths. At pwede pong makuha ang mga truths na yan from different sources. Dito po papasok yung iba't ibang mga critical approaches. Yung mga study na ang perspective ay sa LGBTQIA++, parang SPF, and yung feminist, pati yung mga pag-aaral dun sa karanasan ng mga, ito po yung mga extremes, yung mga to deconstruct, yung karanasan ng mga tao na may iba't ibang at contrasting na mga nararanasan. So, ngayon po, sana lahat tayo nakaset na ang perspective habang pinapadali ko po itong aking presentation ay lenteng pang-qualitative. So much kami na sa science content ng ating magaling na science professor, si Sir Padios. Ngayon po ay nasa lente tayo ng pang-quali. Naniniwala tayo on positivism, interpretative, critical, and postmodernism. Magbigay po ako ng halimbawa. General na topic, school dropout. Kapag ang gagamitin nating lente ay positivism, mayroon na tayo agad in-establish na assumption. May assumption tayo agad na kaya mataas ang dropout kasi maaaring ang mga bata involved dito ay may issue sa low self-esteem. At ang kasunod po natin gagawin, design and explore the condition, the situation, have an intervention,
and then measure the result to confirm our assumption. Ano po? Isang halimbawa po natin sa positivism yan. Kapag interpretative naman po, same topic, drop out. Di ba po sa interpretative, ano yung belief kanina ng interpretative? Socially constructed. Pag-aralan natin ang drop out na ang ating lente ay quali-interpretative particularly. Titingnan po natin dito yung perspectives ng mga non-completers, ng mga nagdadrop talaga, base sa paano sila nag-influensyahan, yung kanilang condition of being non-completers, being dropped out from school, sa nararanasan nila socially. Yun naman po. Yung sa isa po, may doon tayong gustong patunayan kasi we want to establish a law. Right? We want to come up with a theory. And then, another example po, drop out ulit. Critical naman ang iyong goal. Dito naman po, gusto mong tingnan ang issue ng drop out tungkol sa socio-economic, political, power dynamics issue. Bakit kaya sila drop out? Baka nasa mababang? Sabi nga natin, sila ba yung mga underprivileged? Sila ba yung mga hindi napapansin sa lipunan? So yun naman ang gusto nating tingnan at gusto nating magkaroon ng mga programs, interventions, transformative ang goal natin. And kapag postmodernism naman po, drop out ulit tayo. Ito naman, gusto nating makita yung issue na ang data ay mula sa iba't ibang sources. Yung sasabihin ng mga completers versus non-completers, yung mga academically achievers sa school at yung mga dropouts, titingnan natin. Yung dichotomy po, yung both the positive, the negative, yung good, yung bad, yung nasa taas, yung nasa baba. So, isa pong halimbawa yan. Magtanong lang po kapag may gusto pong i-clarify. Kaya po, if we are to ask, when is it appropriate to use qualitative research? Kailan nga ba? Of course, the general reason is when we want to work on a problem. And when we have a problem, and ang unang reason, hindi fit ang quantitative approach para gamitin sa ating study. May limitation din po, syempre, ang quantity. Paano kung gusto mong i-explore, halimbawa, nalimitahan ka lang kasi ng available na material or available na survey tool para sa quantity. At hindi ka rin makagawa ng gusto mong gawin na survey tool kasi mahabang proseso yan to come up with a validated survey tool, a reliable survey tool. What if direct tanungin mo sila? Sila na mismo ang tanungin mo, kausapin, obserbahan. So that way, meron po tayong solution na kapag hindi kaya ni quantity, we can resort to using qualitative research. Another reason, we have a problem to work on with at may mga variables that cannot be easily measured. Hindi kaya ng mga existing theories, existing frameworks, at kailangan na inductive yung ating approach. We go out there, we collect the data, and we come up with the variables out of the data that we gathered. And kailan pa tayo gagamit ng qualitative research? When we need complex and very detailed understanding of an issue that the quantitative data cannot provide because we are only resorting to frequency, the weighted mean, right? Percentage, relationship, differences kapag quantity ang ating gagamitin. Another, when we want to minimize the power relation between the researcher and the participants. Ang balance po ang power ni researcher at ni participants sa research. Kasi pwedeng mag-reject si participant. Unlike sa quantitative na once you provided your responses as a respondent, hindi ka nababalikan yan ni researcher para i-confirm na, ito yung lumabas sa survey, ito yung frequency, ito yung weighted mean. Wala na pong ganun. Tama po? Sa qualitative research,
paulit-ulit tayong nagko-consult kay participants. Like, after we analyze the data, na-summarize natin, babalikan natin sila. Please confirm if these are parallel, if the findings are parallel to your responses, to your experiences. Pwede rin na sila din yung maging validator. Sila yung habang nagko-code ka, sila yung pwede sila din yung audience mo for ilan sa kanila maaaring the validator, or after mo matapos, pinapresent mo na yung theory mo because you use the grounded theory, ilan sa kanila din yung audience. So the power, minimize the power relationship, or yung sa dynamic of power ay maging balance. Another po, kung komportable ka talaga sa pagsusulat ng mas maraming words, kaya po, I think yung mga komportable to write their thoughts in paragraphs, sentences, yung mahilig kumutput ng mga data, magbasa ng literature, ng transcript, para sa inyo po ito, para sa mga brains po ninyo ito. And finally, if you would like to develop a theory, na sabi nga natin, hindi basta kaya lamang ng quantitative research. Pwede po tayo mag-theorize dito. Nabanggit kanina ni Sir Padios, yung isa sir yung ating natutunan, yung paggamit ng structural equation modeling to come up with a theory, right? With a theory, with a model, and particularly a model, na wala ka na magagawa kapag yun lumabas. Pero dito po, we can get a data, analyze the data, and if we think that the data is insufficient, we can go back to the participants, to the research locale, add more data, and if we think hindi pa rin sapat, we can use other references, other materials, document analysis, observations, journals, at marami pa pong iba. Kaya nga po, ang pag-a-analyze sa qualitative data ay dynamic together with writing and together with, habang nag-a-analyze ka, habang nagde-data gather ka, dapat nag-a-analyze ka na rin nung nag-gather mong data, at dapat unti-unti ka na rin nagsusulat. So, dapat masipag ka ditong magsulat. Therefore, qualitative research is particularly focused on telling us the meaning and the essence of experiences and not the frequency. And focusing on occurring phenomena in the social world. Pang-social science po ang qualitative research. At tayo pong mga educators, ang pag-aaral po natin related to the different experiences, every aspect in education ay pang social science. To summarize, the focus and the goal of qualitative research is to make sense out of the lives of our participants, be they are individual, in group. Also, ang sample po natin ay hindi kailangang madami. Small lamang po, non-random, at purposeful po ang pagpili ng ating participants. We use the term participants and not respondents. Data collection, we can use interview, observation, and document. Siguro po, kanina, I was prepared for a presentation for 1 hour, pero parang ang dami nga pong pinangako ni Sir Padios. Kaya sige na nga po, idagdag na natin. Kapag po ang gagamitin natin ay document analysis, syempre po, dapat alam natin kung nasaan talaga yung mga reliable na documents na gagamitin natin. Halimbawa, they are collections of public documents, personal documents such as journals, diaries, ayan po. Alam natin saan kukunin yan. Madali lang na, hindi naman ganun kadali. Then kapag po ang ating gagamitin naman ay observation, meron tayong dapat validated na checklist. Hindi ka lang pupunta doon, and then kung ano lang makita mo, yun na lang. May checklist tayo, validated, tapos pwede rin nating partneran yung samahan ng document analysis available dun sa context na ating inaaral. Tayo ay nag-field observe, kaya po dapat meron din tayong journal. Yan po yung mga tools at mga sources ng ating data. And for interview,
Ano po, for interview, it may be in the form of one-on-one interview, face-to-face interview, phone interview. Medyo madali po tayo sa data gathering. Email interview, pwede po yan. Pwedeng one-on-one lang or pwedeng in-group or focus group discussion. Isinasuggest po ng ibang panel na kung gagamit ka ng qualitative research at ang data gathering mo ay interview, na kung may one-on-one ka, samahan mo rin ng focus group discussion. Ang focus group discussion po ay isang group interview din na matatawag. Dahil iba daw po ang impact, iba daw po ang maibibigay na data ng ating participants kapag may interaction yung kanilang ideas mula sa idea ng iba. Di ba po? Kahit po, kapag narinig nila yung ganung sagot, pwede na nilang i-validate. At ikaw na researcher na nakikinig sa interview, nagka-facilitate ng focus group discussion, pwede mo nang i-note na, si ganito nag-agree sa sinabi ni participant number 1. Si participant number 3, kinonfirm din niya. So, doon pa lang po sa FGD, nakakapag-thematize ka na. Nakikita mo na kung ano yung mas nag-a-appear na madalas o lumalabas na sagot mula sa kanila. So, suggested po, interview combined with FGD. Depende naman kasi yan dun sa situation, dun sa problem na atin pong inaaral. Sa FGD po, ang ideal na members, 5, at least 5 participants. Kapag yan ay phenomenology, like you are just studying the experiences of your participants, 7 na interviews. Kung pwede po, 3 FGD. Pero depende naman po yan dun sa level kasi ng mga nag-aaral. Baka pang undergrad po, baka pang masters. So meron naman tayo po ditong mga payong makukuha mula sa ating mga mentors kung ilan ba ang katanggap-tanggap sa kanila na number of interviews, number of FGDs. Sa interview po, para sa ating tool po, pwedeng, ang karaniwan pong ginagamit ay semi-structured interview. So, mula po, base po sa SOP ng mga bata or sa objective ng kanilang study, may predetermined sets of questions po sila with main question from the SOP, based from the SOP, at may probing and follow-up questions. Ayun po, dapat naka-ready. Kaya po siya semi-structured kasi at least during the interview, may guide sila habang nag-i-interview at in case may mga arising na contents, pwede silang mag-follow up. Kaya semi lang po tayo, hindi strict na structure. At pagkatapos po ng interview, dun na nga po tayo gagawa ng transcript. Sige po, mamaya ko na lang po paano yung transcript kasi medyo dyan na po nawiwit na bumababa ang energy ng qualitative researcher. Pero pwede naman pong magpatulong sa pagsulat ng transcript. Ano pa ba? In the conduct of interview po, we also apply the ethical considerations na ginagawa rin natin sa qualitative. We ask permission. Ano pa? Permission, kailangan din yung approval ng anybody concerned. Saka of course, yung iba't ibang mga ethical considerations kasi baka meron po tayong ma-violate in terms of gender, in terms of content. So, yun din po. And they should be well-informed. May consent form silang pipirmahan bago po natin sila interviewin. Ang analysis po is usually inductive. Inductive, ibig sabihin, ang daming data. Napakarami. Sabi nga, everything out there, anywhere out there are data. At may mga moment na para kang wandering in the desert, hindi mo alam kung saan ka magsisimula dahil sa napakaraming data po na makukuha natin. Kasi ang salimuot ng responses during the interview. And to present the findings, dapat comprehensive, expansive, richly descriptive. Siguro po para tanungin po siguro muna, who among you here have already completed a qualitative research? Worked and completed a qualitative research already? Para alam ko po kung saan ako magsisimula. Gaano kalalim ang aking pagtalakay na gagawin po.
Wala pa po? Sir Parios, about ano po ang ating naging output, ang ating topic? Ano po, tungkol sa parental involvement. Pero po yung sikat eh. Pero yung common na ginagamit na qualitative. Depende naman po yun eh. Kung saan talaga magpo-fall yung goal at yung problem natin sa qualitative research. Baka po meron pa po. Para mamaya po ay makapagbahagi din po sila. How about handling thesis students po natin ngayon na quali? Mayroon pong mga quali. Sige po. Tungkol saan po yung mga topic nila, Ma'am Rose? Ano po yan? Yan po ay? Bear wall? Opo. Yes. Deped order number ano po yan? Deped order not sure, series of 2000. Opo. Last school year lang siya. Tama po. Experiences, so paano po siya? Ano po, Ma'am Rods? Siguro po mag-inductive method po muna ako bago po ako mas mag-proceed sa other contents ng aking discussion. I just would like to share to you yung ilang halimbawa po na ng paper na isulat ko na qualitative. Para po mamaya habang nagdi-discuss po ako ng analysis, interpretation, mas maka-relate po tayo. Iyan ako lang po. Iset ko lang po. Wala siyang choice. Wala siyang trabaho ng choice. Dismiss na. Yan ang anak mo research. Dapat ako makulit. Nagawa ko lang research. Pinapagkait niya na. Case study. Actually, ayoko po, medyo, sabi ko nakakahiya naman mag-share ng gawa. Nakakahiya naman mag-share. Kaya lang, kanina, while listening to the presentation po, sa mga panel nila kanina, parang, I think I hope to show them example para mas madali yung aming maging pagtalakay ko rin mamaya because you have the examples. I worked on a paper about expectation versus reality experiences in the workplace among beginning college instructors. And since ang inaaral ko po ngayon ay leadership and management, I am very enthusiastic about new employee development, mga pang-HR related. Tapos napunta po ako way back 2019 sa isang institution na ang daming mga fresh graduate na college instructor, no license pa po yung iba rin. Ganito lang po, ito po ay naka-publication format na. Ganito lamang po ang kanyang itsura. Yun lang po ang gusto kong tingnan nyo, kahit hindi nyo na po basahin. Yung pong itsura lamang niya. So you have there the intro, andyan na rin po pati yung aking objectives, conceptual framework, research methodology, may formulaic lamang po ito. Meron lang pagkakasunod-sunod. Paano ka ba magko-construct ng research methodology, di ba po? Now first, what is the research design and why did you choose it? May mga ganun lang po, kaya madali lang. And ganito po yung sa presentation ng data. May table din po siya. Naka-table din. Andito yung mga themes na lumabas. At ito po yung kanya. Ito po yung mga code niya. At kapag i-categorize natin siya, ito yung mga themes na lalabas. Ang karaniwan pong ginagamit natin sa header, aspects or core idea, may mga ganyan po, main idea, theme, and then para naman po sa code, ayan, kung ano po yung bagay na pang-label. So ito po, ganito natin i-present. And kung titingnan po natin, may mga quoted. May mga quotations tayo, quoted statement from the participants. Kaya po kanina nabanggit ko na to present the findings and the result, dapat rich siya
comprehensive. Kasi hindi lang yung interpretation mo ng data, hindi lang yung na-thematize mo ng mga codes, kundi susuportahan mo rin ng may nakikita po tayo mga literature, may citation, at nandun din yung mga statement na sinabi mismo ng ating mga participants. Another example po, pakita ko na lang din po sa inyo hanggang dulo, ganyan lang din po siya. Tapos, madali lang po yan, kaya-kaya ninyo. Tingnan niyo po yung conclusion, naka-isang paragraph lamang siya. And I also work on a study about Facebook group messenger. Ano po, medyo stress na stress ako sa DepEd dati, puro messenger. Kasi po dati, di ba, pang social ano lang natin, tapos na-stress tayo na kailangan marunong tayong mag-backread, masipag tayo mag-backread, kahit hating gabi tayo ay name-message. So, isa po yun sa motivation ko, the experiences about benefits and drawbacks. Mag-iisip ka lang po, huwag puro positive and negative effects. Ano? Galingan din natin mga language enthusiasts sa pag-iisip ng medyo ano po tayo, gumagamit ng mga highfalutin, ano pa, sabi mabubulaklak, flowery, sabi nila, ng mga terms para mas maging academic at technical ang dating ng ating mga title. So I am just simply working on the advantages and disadvantages of yes, sir. Pero simple ano lang po, yan, advantages and disadvantages. But since again, I am into leadership and management, gusto ko po siyang i-connect sa organizational culture. Ano bang lumalabas sa emerging organizational culture dahil sa nakakasanayan nating sistema ng paggamit ng Facebook Messenger? So, ganito lang din po siya. Tingnan niyo po, pare-pareho lang. Phenomenological research po siya. Ganyan lang din po ang kanyang literature, tapos nasa results and discussion methods. Ito po, ganyan lang din siya, naka-words. Natin present yung theme. Aspects naman po ang ginamit kong pang-label. And I presented first the benefits. Ang nakalagay na source, primary data 2001. Ibig sabihin, nag-gather ko yung data talaga na yun primary. Ako yung may mismong interaction from the data 2001. Pwede naman po yung, ganun din po dito sa pagla-label din dito sa ating, di ba po, pag nag-interpret tayo, lalagyan din natin ng statement from them. Parang hindi ako naglagay ng mga direct sa kanila. Pwede rin po nating lagyan halimbawa, female, 21, participant 1. Teka po, may isa pa tayong halimbawa dito. This one naman po, a collaborative paper with critical friends. Document analysis naman po siya, hindi siya peno. Document analysis, we just would like to highlight ang sinulat ni Senator Sonny na Senate Bill 956 about the Teacher Protection Act. Medyo nakakainis na rin po kasi, ito power dynamics. Medyo nakakainis na rin po kasi that the rights of the teacher to discipline the students, particularly in basic education, ay na-overpower ng child protection policy. Ang labo kasi sa mga nasa basic education kung paano nila ididisiplina ang bata dahil naka-contrasting siya sa sinasabi ng sa ilang laman ng stipulations ng Child Protection Act. Ayan. So, ganito naman po ang naging content niya. Isa siyang document analysis. Masalita po, kaya para sa mga madadaldal, para po sa mga talagang mahilig sa mga data na in words. Ganito naman po, yung halimbawa, yung SOP. What are the strengths and weaknesses of Senate Bill 956, the Teacher Protection Act? In terms of, ayan na po, nililit din namin, and how does Senate Bill 956 support Republic Act 4670, the Magna Carta for Public School Teachers? Ang ginamit lang po namin dyan ay tatlong documents. Yung Teacher Protection Act, na hindi pa naman umuusad, tapos yung already
naka-implement na po, syempre, matagal na, RA 4670, Magna Carta. Ikinompare lang po namin siya sa Child Protection Policy. 3 document lang. Kayang-kaya niyo na po makagawa ng qualitative research. Pagkatulog ng anak, uupo sa harapan ng computer, nakagagawa ka na po ng research. Documents naman. Kayang-kaya niyo po yan. So, ganito naman po namin pinrepresent yung sa results and discussion. Di ba po ang tanong namin nung una, ano ba yung contents ng Senate bill in terms of, una, support mechanism for public school teachers. Saan makikita yun? Inisa-isa lang namin, nandyan siya sa Section 10, Section 2, 5, 11, and 9. Yung another aspect na tinitingnan namin, ganyan po siya. Tapos, ano yung kanyang strengths and weaknesses. Tapos ang kasunod na po nito ay interpretation. Puro citation ka na lamang po dito. And kasunod na dito yung list na ata ako. Conclusion na kaagad. Pero ito pong kasunod na part na to ay yung kino-compare na namin siya sa Magna Carta. Pinagbabangga mo na saan ba may sablay, saan ba may support na makukuha. Ito pong Senate bill na aming ina-analyze. So, nakaka-idea na po. Kayang-kaya na. Kayang-kaya naman po, di ba? Simple experiences. Mga simpleng experiences. And document analysis, kayang-kaya na po natin makakome up with a qualitative research. So, to move forward po, to move forward, actually, napakarami pong types ng quality. Hinahanap ko nga yung literary analysis na ginagawa ng marami sa ating mga language major. Lalo na yung mga English major. May doon silang mga ina-analyze ng mga novels. Nasaan kaya yun dito sa mga approaches? Parang wala. So, isa po siya, pero hindi lang siya among the commonly used approaches in qualitative research. Pasok din po dito ang qualitative action research. Dito din yun papasok. Yes, Pastor. Opo, yun nga po, no? So, hindi kaya wala din document analysis, wala din po dito. So, among the references I checked, isa po sa, sa God ng qualitative research ay si Creswell at ang kanyang mga kaibigan. Ito po ang kanilang, ito po ang dinidiscuss nila sa kanilang references, narrative, phenomenology, grounded theory, and ethnography. Isa-isahin ko lamang po. Ang focus po ni narrative is one individual. The experiences of one individual and to re-narrate the experiences of that individual. Siyempre yung may significance naman sa ating lipunan. Halimbawa, I have a classmate whose lola is among the comfort women during nung panahon po ng Hapon. Sabi ng aming prof, why not write a narrative, qualitative research about it? Kasi baka may ma-input ang narration ng lola mo sa kasaysayan na hindi pa nabanggit sa mga history books tungkol sa comfort women nung panahon ng mga Hapon. Yan po yung mga significant talaga ng mga individual, bihira, na ma-encounter natin at pwede natin gawa ng narrative. Hindi lang po yung broken heart na kaibigan natin, yung isang hindi po dapat may significance, of course, sa history, sa society, and other aspects of our society. And ang tema po, typical nga siya, focus on understanding the essence of experiences, the lived phenomenon. Ito po, pwede po tayong marami po tayo itong pwedeng maging topic. Lahat po ng pwede nating kainisan, bigyan ng halaga ng mga karanasan, o nakikita talaga natin na it's significant na bigyan natin ng mas academic na paliwanag ang mga karanasan na iyan. Kagaya nga po ng parental involvement na nabanggit ni Sir Radios, kagaya ng karanasan ng mga beginning college instructors, kagaya nga po nung emerging yung isang example ko po, emerging dati na bigla na lang yung puro na tayo group chats,
po medyo na-stress tayo doon. So, ilan po yun sa mga phenomenon na papanahon na ang mga karanasan ay mas pwede nating talakayin, aralin academically. Scientifically, of course, dahil kahit quali po ito, we follow the scientific process, of course, in data gathering. In coming up with findings. Hindi nga lang po quantity ang ating data. Grounded theory naman po, medyo bihira po ang dito, kasi kailangan po maraming data. Yung pagpaproseso ng validation ng iyong theory ay iba't ibang level din po, iba't ibang kailangan na dumaan sa maraming validation. If you would like to come up with a theory, a new theory not existing, and you will begin from the ground. Wala talaga. Ikaw pa lang ang gagawa, ikaw ang maghahanap ng iyong data. Ang problem po dito, grounded theory in the views of the participant. And describe and interpret, yung ethnography naman po, isang culture sharing group. Hindi kailangan na lagi pong ethnic group. Any social group po na meron silang, may masasabi tayong shared culture. Halimbawa, isa lang sa naibigay sa aming halimbawa, may mga Facebook groups po tayo, di ba? At iba-iba ang kultura kada Facebook groups. So may mga study po na inaaral nila, ay ano ba yung nangyayari? Ano yung ba yung shared culture ng mga members sa Facebook group na yon? At hindi lamang lagi yung ethno na iniisip natin na laging ethnic. So pwede yung mga ganyan. And case study, qualitative case study po. If you would like to work on a single case, a multiple case, and understand ano ba yung underlying situation, issues on it, ano yung intervention, ano yung kailangan na, ano yung pwede nating magawang output out of studying a particular case. Ano bang mga cases yan? Kagaya po yung kanina natin typical dropout. We just attended seminar workshop for graduate teacher education. Tapos sabi namin sa isang topic, napakalaswang topic naman yan. Kasi ang kanyang inaaral, yung cases ng mga female daw na nakakuha ng knowledge about sexual sa mga pinagbabawal na mga references. Siguro pornographic materials. Napakabasta sa topic naman yan. Pero, case study po siya. Qualitative case study. Ayan. So, okay po tayo. Nadi-distinguish po natin. 5 po. So, dito rin po sa 5 ito, lang magpo-focus yung mga kasunod ko pong magiging discussion. Kung magpo-focus naman po tayo dun sa data collection na gagawin natin, kapag ito po mga approaches na ito ang gagamitin natin, halimbawa po, kapag narrative, kwento po halimbawa, kwento ni Lola na among the comfort women, panahon ng hapon, interview, document, kung available po. Yun po ang ating data collection method. Kapag pera naman po, interview, pwede rin documents, pwede observation, pwede rin po yung mga visual arts. Pwede pala yun. Yung mga visual arts po, pictures, paintings, pwede yan. Mamaya po, bigay ako ng input paano siya i-analyze. Grounded theory naman po, primarily interviews. Ethnography, you need field observation. Kailangan nandun ka. So kung oobserbahan mo yung Facebook group na yan, member ka dapat. Kung ethnic group, nandun ka dapat. Isang institution, dapat nandun ka. Pero syempre po, ethics, research ethics po, hindi pwedeng nagpe-pretend ka lang na simpleng member. Kung sino bang authority doon should know that you are there because you are a researcher. Baka nag-ano ka lang doon, observer kunwari, ikaw pala ay nagre-research na. Spy. Wala silang kaalam-alam. Nag-member ka dun sa gym kasi inaaral mo yung mga, yung mga karanasan ng mga nandoon, yung kultura nila. Bakit kaya, anong kayang meron dun sa nila, sa kultura nila.
yun pala nagre-research ka na. Ano po, so dapat at least inform po ang authority, concerned authority about it. And if you are to work on a case study, you will use sources such as interview, observation, at kung may mga available pang document. Sabi natin kanina, maunti lang ang sampling sa qualitative research. Dahil kapag narrative, isa, dalawang individuals lang po. Ano po? Isa, dalawa. Kaya nga dapat purposeful siya. Hindi pwedeng randomly selected kasi baka hindi sila fit dun sa iyong problem. Comfort women, panahon ng hapon, kung sino lamang lola ang pinili. Ano po, na hindi naman pala fit for the nature of the problem. Kapag peno po, 3 to 10, kung i-collect ko lahat ng sinabi ng iba't ibang mga sources, yung iba 5, yung iba hanggang 25, so 5 to 25. Ano po? Pero okay na daw po ang 10, ang 7. Ano po? 7. Ako po, we are to work on Peno, 7 ang aking, 7 ang nagiging pamantayan ko. Kung enough na yung, kung kulang pa yung contents from those 7 participants, saka pa lang magdadagdag. And kapag etno naman po, isa lang, syempre, isang group lang. Isang single culture sharing groups. Culture sharing groups. Ano po? And case study, 4 to 5 cases. 4 to 5 cases po. Now, to zoom in to qualitative data analysis, move forward na po ako sa qualitative data analysis. Kanina nga po, paulit-ulit natin sinasabi, it's about meaning making. Ano po? Mula sa napakaraming data, napakaraming interview transcripts, journals, diaries, documents, kwento, at kung ano-ano pa, how are you going to make meaning out of those data? Na parang lulubog ka na sa dami ng data. Kaya nga po, kung makikita natin dito, of course, we don't want that scenario to happen to us. Ano po yung na-overwhelm ka na? Nung bago po ako sa di ko alam yung aking program chair. First time ko sa PhD, nanroll ako agad sa Quali. Tapos ayaw itanggapin ng PhD, puro research pala ito. Sana nag-EDD na lang. Pero hindi lang po ha. Sana, kasi base sa research, more on po siya, no? More on, tama po ba? Though it's about research, but it's more on the application. Right po? Or, kaya po, nung tapos saktong nag-pandemic, nakalutang pa yung mga interviews, transcript, interview pa lang, recording. Ayoko na siyang i-transcribe. Kasi talagang na-overwhelm ka. Tinapos mo lahat ng interviews, nung ita-transcribe mo na, parang napapagod ka na. Pero po sa transcription, pwede po tayo pwede po tayong gumamit, humingi ng tulong, humingi ng assistance. But of course, dapat inform yung ating secretary, secretary of the researcher, na yung privacy and confidentiality nung makibababasa niya doon sa recordings po kung yan ay interview. O kung yan man ay video habang tinatranscribe niya, dapat inform siya about the confidentiality. Ikaw lang and the other members of the research committee ang may alam kung sino mismo, kung ano mismo yung mga participants dito at ano yung kanilang sinabi. Pwede po tayo dyan magpatulong or we can avail services sa mga nagtatranscribe. Pero sa case po natin, ang hirap na mag-avail ng mga auto-transcription o kaya transcription ni AI kasi mix na Tagalog at English. Kahit nga po, di ba, sa Zoom, sa Google Meet, pwede natin i-on yung transcription. Pero kung ano-ano yung tinatranscribe niya kapag nag-Taglish na yung participants. Kaya po, nagbubuhol-buhol. Tapos kung ano nang sinasabi niya na English, Tagalog naman yung sinasabi. Kaya ideally po talaga manually. Human assistance po, ang assistant po ang kailangan natin. Tapos, isa una pong tip sa qualitative data analysis, begin data analysis during data collection. It's dynamic at dapat daw po simultaneous. Pagkatapos mo ng isang interview, transcribe ka na, mag-note ka na. Or habang nag-interview, nag-FGD, nakikita mo na kung ano yung common na sinasagot nila, nagno-note ka na po.
So dynamic siya, hindi mo tatapusin muna lahat ng data collection, thinking na, ay, tanda ko pa naman kung ano yung sinabi nila. Kaya ko lang. Pero natapos mo yung 7 interviews, na-overwhelm ka na. So, wandering in the desert, hindi mo na alam kung saan ka magsisimula, iwasan po natin yon. So, while doing data collection, after one data collection is done, one interview, you can move to the transcription, to the coding. Pwede na po yan. Ano ba yung naitutulong daw po kapag pinagsasabay natin yan? Hindi talaga sila pwedeng paghiwalayin. Kasama pa nga, sabi ni Creswell, isama mo na rin pati results, writing the findings. Pwede ka na kasing gumawa ng matrix, ng graphical presentation, ng idea. And then, i-validate mo na lang sa mga susunod na interview. Ito po yung mga suggestions na mga suggested reasons bakit kailangan sabay. Una, you can make a decision that narrow the study. Mayroon ka kasing malalaman, mako-confirm dun sa mga nauna mo ng data na nakuha. Na gusto mo na lang, number 2, i-try, i-validate dun sa mga participants. Dahil dun sa mga iba mong interview, hindi naman siya yung nag-a-arise na team. Hindi naman siya yung nag-a-arise na meaning. Ano po? So, kung halimbawa, dun sa unang interview, sa unang FGD, parang bitin yung iyong nakuhang data. Sa second, pwedeng dun ka mas mag-focus. Halimbawa, mayroon kang 2 subtopics. Hindi nila masyadong nasagot yung sa letter B mo, pwede mong pitpitin yung kasunod doon, and then yung kasunod pa. Or pwede rin naman, if you would like to validate yung nakuha mo from the first group dun sa second group. Ano po? Nakakapag-validate ka na. Ano po? And number 3, habang ikaw ay nagde-data gather, tapos nag-analyze ka na rin, mas meron ka ng chance to validate your present findings sa mga literature. Para you can make a decision, will I still validate this? Isusupport ko pa ba ito sa mga kasunod kong FGD and interviews? And you can already present the current findings, initial findings, through visual devices, graphic organizers, para mas maayos na po. Ano po? So parang i-improve mo na lang ng i-improve kada new source of data. And how do you know when you have collected enough data and that you have to begin intensive data analysis already? Parang enough na yung data ko. Kailan daw po kaya natin yun? Di ba po may tinatawag tayo na saturation? Ano po? Ang saturation po ay nangyayari kapag paulit-ulit na lang yung sinasabi nila. Kaya nga po, kung pheno iyan, una, 5 lang ang plano mong interviewin, tapos parang kulang pa. Magdagdag ka, 2, 7, parang kulang pa rin. Magdagdag ka 8, parang sobra-sobra na, ulit-ulit na lang. Tama na. Ibig sabihin, data saturated na po. Ulit-ulit na, recurring na po ang mga lumalabas na information and insights. So yun po yung tip sa atin na tama na, tigil ka na. Sabi nga po ng mga experts, know when to stop. Or else hindi mo na matatapos yan. Ano po? Know when to stop. Second tip po. So una po nating tip kanina, ano po? Huwag patulugin ang audio recordings ang mga data. Bago, pag nakuha na sila, magsimula na mag-analyze, pwede rin magsimulang mag-ematize, mag-code. Ikalawang tip po, focus on code and retrieve approach. Sabi po ni Creswell and Paul, itong partner niya ngayon, ang step daw po sa data analysis starts with data preparation, data identification, and data coding, then data manipulation. Start po muna tayo dun sa preparation. Di ba po kanina, ilan sa mga sources po ng ating information ay data sources, journals, field notes, public personal documents, literature, given na po yan. Ano po? Pero yung sa observation notes, lalong-lalo na FGD, interview, kailangan po talaga natin dyan ng data preparation kasi matrabaho po ang pag-transcribe. Ano po? Ito po ang nandito,
ito ay isa sa, i-play ko lang, para po ma-realize natin na hindi dapat natutulog ang ating mga audio recordings. Ito po ay isa sa mga transcription na para sa aking dissertation, Sir Padios. Ganyan po siya, kasi verbatim mo isusulat yung pinag-usapan ninyo during the interview. Pati yung kanilang mga feelers, yung mga kung ano-ano sinasabi, whether direct silang sagot o hindi, isusulat po yun. 14 pages, one-on-one interview. And then next po, focus group discussion with principals. Ito naman po, principals yan. Ilang pages? I think para nasa 27 siya. Kaya po talagang medyo kailangan natin ng assistance dito. Kailangan po natin ng assistance. Pero so far, kinaya naman po. Gumaling nga po ako mag-enco, dahil nakapikit. Tapos habang naka-headset, habang naka-headset, na yung tenga mo. Kaya mo na kahit nakapikit, memoryado mo na yung iyong keyboard. Kaya po, researchers, please master, alam natin sa ICT, di ba? Yung typing skills, kailangan po talaga natin yan. Or kung hindi ka maburyong sa research, mabuburyong ka sa galaw ng iyong daliri, right? So, tip lamang po. So, 27. So, kaya nga po, begin analysis. Prepare the data once nandiyan na siya. Huwag mo hintayin na matapos ang lahat ng iyong POC interview sa NACGB. So, andyan naman na po sila. Qualitative data, subjective, open-ended, unstructured, descriptive, parang naulit, and non-numerical. Ito po ilang sa mga suggested lang na mga AI or mga services for transcription. Pero kagaya nga po kanina na nabanggit ko, dahil Taglish yung ating data, ang hirap makakuha ng maayos na output kapag AI generated ang ating transcription. Ayan po. Kaya mano-mano o kaya pwede naman po tayo kung meron tayong mga research assistants na pwedeng kahit konting pampagaan ng loob. Yung mapagkakatiwalaan natin na hindi na-divulge kung kanino man yung confidentiality ng data natin na nakuha, pwede po tayong magpatulong dyan. Sa transcription. May nakita rin po ako na Digital Research Tools Wiki, pero hindi siya updated. Pero nung in-explore ko siya, okay yung kanyang contents. Andito si Max QDA, si Zotero, andito yung mga ibang may nakalista siyang transcription tools, DIRT or Digital Research Tools Wiki. Pwede rin po natin i-explore iyan. Malay ninyo, pure English po yung sagot ng ating participants at madaling i-transcribe. So ito po, mag-move forward po tayo dun sa third part. Mula kay Creswell and Creswell, data analysis procedure naman po. Balikan ko lang po pala ito. Sabi kasi ni Creswell and po, 2016 po. Ang latest po nito ni Creswell, I think ay 2018 pa. Pagkatapos na prepare yung data, saka magko-code. Sa pagko-code po, dun po natin nahanapin yung mga significant na mga responses mula sa participants, tapos lalapatan natin ng label. Lelabelan po natin yun. Mamaya po, mas magpapakita po ako sa iyo ng example. Tapos naman po, pag-proceed, dun po sa last, data manipulation, ito na po yung part na si researcher nag-eliminate na ng mga, hindi naman ito, parang dalawa lang ang nagsabi nito. Kasi po, mula dun sa mga codes na lalabas, mula po dun sa, kung ito yung response nila, di ba po, lalagyan natin ng label. Tapos, ika-categorize natin iyon ang lalabas na team. Tapos, kung pinategorize mo, meron po 10 teams na lumabas, ay diyan daw po max of 7 na teams lamang. So, doon ka na magmamanipulate ng data, yung pagka-categorize ng mga codes, saka pagsaselect ng mga arising things po. So, yun po yung kay Creswell po. Pero, ito po, magkamag-anak naman po, ito ang kanilang suggestion naman. Creswell and Creswell 2018, ito po ang kanilang procedure. Magsimula daw po in organizing and preparing the data for analysis. Ito ang kanilang claim. Ang kanilang claim, sabay, data analysis, data collection, writing out of the findings. Sabay po. And then, read or look at all
the data. Hindi pa daw po agad magko-code. Parang scan mo lang muna, scan the transcripts, the document, saka mo upuan, coding all the data. Ano po? Again, magbigay po ako ng halimbawa sa code. Tandaan po natin yung code or label and yung pagte-thematize. Sa halimbawa po ito, gumamit ako ng MaxQDA. Ganito po mag-code. Ganito po ang pag-code. Kung makikita po natin, ito lang ang hin-highlight ko, pero ito po yung mga nakasulat dyan, mga codes yan. Kapag andun ako sa actual, hanapin ko po. Ito po yung MaxQDA Reader. This is for my dissertation. Nag-practice na po ako mag-present sa inyo. Halimbawa po, ito na po yung mga kinote ko. Pagkatapos nilang i-transcribe, isa-isa ko pong binasa. Isa-isa ko pong binasa yung naganap na interview at lahat ng significant na sagot nila, nilagyan ko ng label. Halimbawa, ito pong sinabi na, majority kasi of our learners ay hindi nga lahat sa kanila nakakapag-almusal. No? So kapag nakapag-sustain po, ganun po yung mga anong talaga. Kapag yan po ay ang aking pong binigay na code ay internet connection problem. Kasi po ang problema daw niya ay diyan katotohanan, walang connection. Walang internet connection daw po. Internet connection problem. Itong part naman na po ito, ang nilagay kong code, ang binabanggit niya ay communication efficiency. Kaya po, dapat talaga mayaman tayo sa mga vocabulary para malagyan natin ng label. Kasi hindi natin pwedeng gamitin, hindi po nag-appear dyan, no? Ay, teka lang. Naka-percent pa kasi si... Stop ko pa muna siya para makita nyo talaga yung interface ni MaxQDA po. Reader na lang po ito, naka-trial version lang ako. Tapos dahil 14 days na yung trial version, tinapos ko po yung analysis in 14 days. So ganito lang po siya. Ito po yung transcript. Tapos babasahin mo siya isa-isa. And then yung mga significant na mga information from them, lalagyan mo po ng label. Ayan, yung pong sinabi nilang walang gadget kapag klase, pero online games na gagawa ng paraan. And that is the sad truth, with feelings. Code, lagyan natin ng code. Learner's distraction. Ano po? Code. And move pa po tayo, halimbawa, ito naman yung sinabi, we are focused with the digitization and digitalization. Ang kinote ko po, digitization and digitalization. May tinatawag po tayong in vivo coding. Kapag in vivo coding po, kung ano mismo yung sinabi na term ni participant, yun mismo ang gagamitin. If applicable. Kung talagang may parang academic naman presentable na term na ginamit, in vivo coding. Or kung hindi naman po na talaga ang salimuot ng sagot, pero napaka-significant ng idea, we can coin a label para ma-code natin siya. Ano po? So, ganito po. Madali lang po yung ano niya, yung pag-manipulate sa kanya para lang po tayo nagpa-PowerPoint. Highlight, add code, then link the code. Ganun lamang po siya. Tapos meron din po siyang shortcut na auto-code, bahala na siya mag-code. Kaya nga lang po, ayaw natin yun. Mas gusto natin na tayo talaga yung we have the direct interaction with the data at tayo talaga mismo ang nag-code. So yun po yung nakukuha po yung coding, ano po? Basahin, labelan, in vivo man or galing sa'yo yung mga labels. And, sige po, dumiretso po ako. MaxQDA po ito. Sa pag-code po, meron pong mga, kasi nagbasa na po tayo ng literature. Di ba po, lalabelan natin yung mga sagot nila. Meron na tayong mga predetermined na mga technical, academic terms na pwedeng gamitin. Yun po yung tinatawag natin na expected codes. Pwede natin gamitin yung mga salitaan natin, mga jargons natin sa education. Pero meron din naman na mga surprising codes. Kagaya nga po ng mga in vivo coding na galing talaga yung term dun sa participant, or pwede rin naman pong may mga unusual pero very significant na code na lalabas. Hindi natin siya ma-reject kahit isa lang ang
nagsabi kasi nakita natin na napakahalaga. Halimbawa, during an interview with principals, may isang principal, isang-isa lang na nagsabi na ang impact ng technology sa mga teacher daw ay resignation, DepEd. Nag-resign na daw yung mga pwede na nag-retire na yung pwede mag-retire ng maaga, nag-resign na yung mga hindi kinaya yung demand ng technology, lalo na ng pandemic. Kaisa-isa lang siyang nagsagot ng gano'n. But I cannot reject yung emerging na code dahil very significant siya dun sa aking study. Ano po? And pwede rin naman po, magaling tayo, may code book tayo. Ayaw kasi nating mag-iisip ng mga term. So meron na tayong gagamitin ng mga label depende sa lalabas na nasagot po. Mayroon tayo nakaprepare na code book. Parang mahirap din ito, no? So ako po personally, surprising, expected codes, yan yung mga karaniwan na ginagamit ko. And then po, after na po ngayon na ma-code, isa-isa mo na pong nagawa. Ito ano po? Napadaanan mo na po lahat ng transcript. Isa-isa mo na siyang na-code. Mas maganda po na ang pag-code ay by SOP or by objective. Ano po? Kung halimbawa, ang una mo lang focus about the experiences in terms of Facebook Messenger, positive experiences, yung ka lang muna. Doon ka lang muna sa part na yon. I-import mo na lahat ng mga transcript mo dito sa ginagamit mong software, and then doon ka lang muna mag-focus. Ano po, sa pagko-code po doon. And then, pwede magpahinga, tomorrow naman, next. Para po yung momentum. Saka po, yung ating understanding ng label at ng code na ibinibigay natin sa bawat sagot. Kasi pwede mong makalimutan na, halimbawa, ang iyong code ay Initiative of School Leaders. Ano na nga yung standard po kapag ito ang aking nilalagay na code? Pwede ka po, paano na pwede ka po, gano'n naman po tayo, di ba? Na iba na yung ating momentum and standard kapag iba na rin yung sitwasyon. So, isang upo po sana, isang SOP tayo. Ano po? Lahat na po ng transcripts yun. Lalo na kung interview ang ating ginagamit. And then, pagtapos na pong mag-code, dito na po papasok yung data manipulation. Ika-categorize na natin ang data, thematic. Ito na po, ito na tatag natin na thematic. Halimbawa po, wala ka na doon sa pinakita ko na drawback sa Facebook Messenger group chat trend in public school, as experienced by public school teacher. Ito po yung mga na-code ko. Yan po yung mga na-code. Ang haba, kasi drawbacks nga po, kailangan talagang andun yung mga negative. Ano po? Ayan po yung second column, yung code. Tapos, thematic, kinategorize, I attach the theme, work-life balance. Iyon yung pinaka-theme. Tapos po, kung mapapansin ninyo, naka-arrange siya, pinakang marami, paunti po ng paunti. Marami po ito, pero yung iba po, isa-isa na lang, ganun na lang. Kaya, I concluded na tatlo lang, yung emerging themes. O code isa-isa, tapos ika-categorize. Yan po yung sinasabi ng present the description and the theme. Ito po, yung pinaka-findings. Kumbaga po sa quantity, ito yung part na pinapresent natin ang frequency, weighted mean. Opo, dito yun. Pero, ito daw po, kung tutuusin, itong mga una ko nabanggit, ano lang po yun first layer pa lang. First layer pa lang. Kasi meron pa daw po tayong tinatawag na further data analysis by type. It's like peeling the onions, layer by layer. And then putting the layers together again, coming up with a new look. Ano po, na gusto natin talaga na siyang sasagot dun sa ating hinahanap, dun sa ating study. Paano naman po to? Yung kanina pinapresent ko po na transcribe, code, categorize, or thematize, yun lang po yung general na data analysis na pwede natin gawin. Pero if you would like further data analysis, depende dun sa kanyang type, meron po tayong iba't ibang atake pa. Halimbawa po, di ko na po masyado pinakomplikado, pero si Creswell, ang dami po niyang pinapresent na kung ano-ano. Halimbawa po, kapag narrative, hindi mo lang ite-thematize yan. But since it's a narrative, you will consider the different elements of a story.
Right? So, titignan mo din daw po dyan, yung plot, yung setting, base sa, syempre, hindi naman academic yung pagkakakwento ng ating part, ng ating source. Ikaw na researcher, how are you going to present it academically in research technical format? Na nandyan naka-identify ang plot, ang setting, ang iba't iba pang elements ng narrative. So, isa po yun. Then, kapag naman daw po peno iyan, we can focus on significant statements. Huwag ka lamang basta mag-code, tingnan mo din, piliin mo rin alin dyan yung mga significant quoted statement from your participants na pwede mong magamit sa presentation of the result. Ano po, yun yung isa pang medyo mas malalim na po na approach natin. And kapag grounded theory naman daw po yan, meron tayong iba't ibang proseso sa pagko-code. Open coding, actual coding, and selective coding. Madali lang naman po yan. Kapag open coding, basta pinadaanan mo yung buong transcript, yung buong document, kinode mo lahat ng mga significant na information, tapos yung actual po, ito na yung nagko-connect na tayo. Ito under to dito. Tapos nakagawa ka na ng isang flowchart out of your actual coding. Na habang pagkatapos mo siyang i-code na open, random lang, sama-sama lang lahat ng data, kinategorize mo na siya, nakita na yung connection. Parang may halimbawa ako dito pero sa parting dulo pa po ata yun. And sa selective naman, ito na yung nag-trim down na tayo. Tinanggal na natin yung mga hindi naman sila yung mas nag-arise na mga themes na mga codes. Ginawa lang po ni Corbin and Strauss and Corbin na mas yung term, pero ganun pa rin po halos. And kapag ethnography and case study naman po, we focus on the detailed description of the setting of individuals. Hindi lang po tayo basta nag-code, pero nirelate natin yung ating pag-analyze ng data base dun sa konteksto. Hindi po general sa konteksto ng ating mga participants. Followed by analysis of data for themes or issue. Sa ethnography po and case study, kumbaga, bukod sa nakalens tayo ng quali, nakalens din tayo na ito kasi yung kanilang culture. Ito yung kanilang context. Ito na po, magbigay ako ng halimbawa sa data manipulation, actual selective coding. Actual coding po, di ba po nag-code na po? Kanina po ang pinakita ko po, ito lamang po, no? Puro ito lang. Kasi coding lang ang gusto kong i-highlight. Pero nakita na po natin dito, nandito na yung mga codes. Nandito na silang lahat. Mapapansin po natin, may mga naka-sub na, naka-under na. So, dito na po nag-data manipulation ang researcher. Halimbawa po, si capacity building of teacher, under siya dito sa capacity building and conditioning. Ang teacher continuous education, under din sa capacity building. Ang condition ng mga teachers, under din sa capacity building. Parang kinategorize na po natin siya. And next po, so okay na tayo dyan. We can now present the findings and the result. At kagaya po ng pinakita ko sa inyo kanina, we can present the findings in tabular forms, in visual forms, other graphical presentations. Pero typical po, dahil ang quali ay about words. Mas madalas pong ginagamit ang matrix or naka-table form po siya. Tapos, ayan po, may interpretation ka pa rin. You have the citation, you input your interpretation as a researcher, and dahil detailed tayo at kailangan rich ang data, you present quotations from your participants. Pero hindi po dyan nagtatapos. May doon ka ng nag-code, nag-thematize, tapos may ready na. Andiyan na yung data mo, na-interpret mo na nga. Kailangan po nating i-check ang validity and reliability. Sabi nga po ni Creswell and Miller, ito yung trustworthiness, authenticity, and credibility. Sa qualitative research po kasi may tinatawag tayo na researcher reflexibility. Alam mo yung laging, yung isusulat mo,
reflection ng kung sino ka, mga karanasan mo. Kasi subjective at subjective talaga ang lalabas na analysis and interpretation sa qualitative research. Ano po? Kaya kailangan pa rin talaga nating ipakita sa mata ng iba, sa critical minds ng iba, yung atin pong nagawa. So how can we assure of the validity and reliability? For validity, we can triangulate our data. We can use other source, or if you can use other research approach. Natapos mo na yung quali, i-triangulate ko nga, gawa ko siya ng version na quanti. Okay? Or you can triangulate by just simply using other sources, other forms of data. You can, ito po yung napakahalaga, may have the participants check the content. Ano po, kapag na-summarize mo na, nakapag-categorize ka na, i-email mo ulit sa iyong mga members sa FGD, halimbawa, nag-Google Meet lang kayo, malayo ang mga distansya nyo, email mo, tanungin mo sila kung pasado na sa kanila yung mga lumabas na teams. Yun pa talaga yung nagre-represent ng kanilang mga ideas at mga karanasan. Ano po? And peer review or external auditor. Diba po, sabi nga kanina ni Sir Padios, magpapapublish ka, andyan ang iba't ibang peer reviewers to accept and reject your analysis. Also, lalo na sa mga kailangan ng field observation, prolonged time in the field. Nag-aaral ka ng kultura nila, pero isang araw ka lang nag-stay doon. How can you ensure the validity? Ano po? And clarifies researchers' bias. Pwede naman po tayong mag-disclaimer dyan as the limitation of your study. And counter discrepant information with rich and thick information. In case may nakita tayo na parang may magdi-disagree dito sa findings na to, unahan mo na, hanapan mo na ng mga supports. Para masustain mo na maisama yung findings na yon. And for reliability, pwede po tayong magpa-check ng transcript. I-paskan lang natin, pa-play natin yung audio, pakibasa nga po kung tama yung pagkakatranscribe. Wala po, baka kasi ibinili, ikaw mahirap kapag maghihingi tayo ng assistance sa iba para mag-transcribe, hindi tayo sure kung eksakto talaga yung nilagay doon. Binayaran mo ng 500 per interview, tapos hindi sinama yung 10 minutes na part ng interview. So, kailangan pa rin po natin i-check kung okay ba yung reliable bang gamitin yung transcript na yun dahil eksakto iyon yung audio recording or video recording. And pwede po kumuha ng intercoder or magkaroon ng cross-checking agreement. Mayroon pala tayong intercoder. Hindi pwedeng trip lang natin mag-code. Pwede po natin, habang tayo ay nagko-code, pwedeng may isang expert sa topic, sa subject matter, expert sa qualitative, expert sa pagko-code, nagtitingin din ng ating pagko-code. Halimbawa, dito kasi makikita kung tama yung pag-label. Like, nilabelan mo ng digitization, yung sinabi na yun ng participant, pero sabi ng expert, no, it's not. It's digitalization. So, yung ating rin pong i-attach ng mga code ay ma-check. Intercoder, kapag mabigatan na paper, 3 intercoders. Lalo na po kapag pure quali. Pero kung nag-quali ka, just as a support to your quanti mixed method ka, siguro acceptable naman po that you are just analyzing the qualitative data as a support to your major findings na quanti data. And make sure that there is no drift in the definition of codes. Kaya nga po sabi ko kanina, kapag mag-coding, dapat nasa momentum ka, tapusin ang isang part. Isang SOP. Kasi baka bukas, iba na yung pakahulugan mo dun sa code na iyon. Hindi mo na, ano nga ibig ko sabihin dito? Saan ko na nga kaya ito nilalagay na concept? So dapat, yan maiwasan natin. And of course, if it is a team research, pakitake note po, dahil marami tayo na baka magkaroon ng team research, document your meetings and your agreements and shared analysis. Kasi baka nag-usap-usap kayo tapos, effect.
Ikaw na mag-encode itong ating na pag-usapan, tapos bandang huli, iba yung kanya nilagay, yung kanyang sariling analysis lang. Ano po? So, mahalaga po ang pagdodocument ng mga shared analysis and meetings if it is a group research. And finally, these are the suggested and the list of commonly used softwares for qualitative data analysis. Atlas, TI, and Vivo Hyper Research. Baka po may iba pa kayong ginagamit. Pero napagalaman po namin, ano po Sir Charles, mas mura si Max QDA. Opo. Tapos may 14-day trial po siya. At nakita niyo po kanina yung interface niya. Madali lamang po siya. Madali lamang po siyang gamitin. Para ka nga lang nagpa-PowerPoint. Tapos meron din po mga other, yung iba na mga commercial na mga qualitative data analysis program, Walrus, Kansana, Deduce, QDA Minor, yan po. So, kailangan din po dito ng subscription natin. And, magpe-present po sana ako ng mga halimbawa, pero ano mga pwede nating makuhang mga data mula sa Max QDA. Pero, magpapakita na lang po ako ng isang video. Para sa paggamit po ng Max QDA. Gusto ko po sanang i-demo sa inyo yung actual na pag-analyze ng data sa Max QDA para dito na pang gamitin natin dahil ito din naman yung highly recommended. But maybe, pwede ko pong ipakita sa inyo ang isang video, screen recording. Ni-record ko po kasi while I was working with Max QDA para patunay na talagang nag-analyze at hindi nag-camp while working with data analysis. Medyo pinabilis ko lamang po itong ipapakita kong video, pero ganito po ang coding. Naka-present na, wait lang po. Di ko na po po sa inyo ng live, and then I remembered na, meron pala akong screen recording, ito na lang ipakita ko sa kanila. Ganito lamang, highlight mo lamang habang nagbabasa ka, highlight mo. Ayan. So, hinighlight ko siya, highlighting yung mahalagang part. Tapos, since may code na ako na pwedeng ilagay doon, meron po rin kong frequency, click ko lang yung code, tapos, yun yung meron po ditong button, na doon po, kapag kinlik mo yan, this button, this one, kasi po reader na lang ito expired na yung free trial version, license niya, ma-add na po siya dito. Dito, yan. Tapos dito po lalabas yung frequency niya. Madali-madali lamang po. Kayang-kaya niyo lamang iyan. Highlight, attach label, tapos nagamit ko na po ata lahat ng kulay. Kasi open coding. Ayan, highlight, click, nasaan yung label. Nagawa ko na po yung mga code na yan kasi. Click mo lang, and then add. Yan, naka-add na siya doon. Ibig sabihin, makakount na yung frequency na yun yung mga coded statement mo. And, after po nito, I think nag-fail lang mag-save. Nagdagdag ka kasi ako doon sa PowerPoint. Pagkatapos po niyan, doon sa mga other tabs niya, explore niyo lamang po, may doon po kayong ma-generate na summary. Andyan na yung malahat ng codes mo, ilan ang frequency ng mga statement na inassign mo dun sa code na yun. Tapos, ano yung mga quotation na sinabi ng mga participant para kapag gagawa ka ng findings and result, kukuha ka na lamang doon. Tapos, pag gumawa ka, naglagay ka kasi ng quotation po, di ba ilalagay mo, sinong participant yun? Ano yung profile ng participant na yun? Meron din pong column kung saan nakalagay anong file ba yun ba ay FGD mo para sa mga principal or sa mga teacher, tapos participant 1 ba yun, participant 2. And then, pwede rin pong mag-generate ng creative code kung saan makikita mo na naka-graphical presentation yung iyong mga codes. Dito lamang po, explore lamang po natin yung tabs dito. Hindi ko na po siya mapindot, pero andito siya sa codes, yung mga pwede mong ma-generate na tabular presentation and creative coding na naka-graph na siya. Dito sa import na part, dito sa
Pwede ka rin pong gumawa dito ng reports. Dito mo na gawin mismo. Ayan, mag-a-assign ka ng color. Ito po, ay ayoko niyang Max UDA, masyado ang pasalimuot. Pwede naman pong manual. Ang tawag nila, hand coding. Pero dapat mayaman ka sa mga highlighter, stabilo, ano yan po. Pwede po iyan. Dati po, ito pong mga pinursan ko sa inyong published qualitative pen, no? Manual po ang ginawa ko dyan. Ayoko pang mag-ganto kasi time-consuming pang aralin. Mag-direct na ako mag-manual. Manual po, nag-i-stabilo boss, nag-highlighter. Tapos, ang ginagamit ko pag-organize Excel. Ni-Excel ko na po siya. Parang doon ko na nililista yung lahat ng codes, doon ko na rin siya i-categorize. Pwede naman po yan. May ilan po mga experts sa quali na mas gusto pa rin ng manual coding. Pwede naman like yung, ganito, sinusunod mo sa sticky notes, gano'n. Sa sticky notes ko mo siya nilalagay, tapos ano rin, may color din mo kung view. Opo, pwede po iyan. Tapos pagkatapos ba, Didikit-dikit ka lang. ididikit mo ilalagay, ay ano mo, ganyan po yung technique ng iba. Yung buong wall mo nandun na lahat. Pero syempre naman po, let's explore this. Ano po, yung mga application and software. Kasi mas higit po, nandyan sila kasi higit na mas convenient silang gamitin. So I will end with this slide po, the competencies of a qualitative researcher. Ayan, mapagtanong sa ating mga karanasan tungkol sa nangyayari sa ating paligid. We have the questioning stance. Kasi sabi nga, the ideas, the data are just out there. Andyan lamang sila. Walang dahilan para hindi makapag-research. And, ikalawa, we have high tolerance of ambiguity. Kasi talagang, kwento lang yan. Nag-uusabi nga kanina ni Sir Fadios, di ba? Parang nag-meeting lang kayo, tapos data na pala yun. Napaka-ambiguous naman, parang nagchismisa naman kami, tapos may ilang agenda, pero data na pala iyon. And, we are a systematic observer. Of course, kahit ambiguous yan, we still apply yung technical aspect, yung systematic procedures sa pag-conduct ng research. We have good questioning skills, especially that most of our data can be collected through interview, through observation, focus group discussion, narratives, and think inductively. Mula sa napakasilimuot na mga kwentuhan na iyan,